The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga kanji symbols na inukit sa mga bato na nagsasabi kung saan nakabaon ang mga kayamanan ng mga Hapon noong World War II. Bago tayo magpatuloy, of course, shout out muna tayo. Alright, shout out tayo kina Giswayne Jade, Salinda, kay Ronnie Muñez, Cirilo Jaom, User WP5, kay Boy Tilaw, Raul Rangia, Glenn Mario, Angelito Istano. Shoutout din kay LB Monsales, kay Angelito Capistrano, Mr. Tats, Shimi Murillo, Ribito Labawan, Dennis Mordino, Gerald Lanterna. Shoutout din kina Alex Bansena, kay Chay Chaya Singh, Elmer Luzano, Damiano Donoso, and lastly shout out kina Raida Di Malna at kay Arturo Paangay, Remilito Katamura, User MT3GD, kay Jero Mendoza, Erby Valdez, Tating Nalimansalay, at lastly kina Brenda Giango, kay Judy Grit, Robert Cabunilas, Edgardo Tan, at kay Jeffer Makiran. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Okay mga katiyats, ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga kanji symbols ng mga lugar na pinagbaunan ng mga Hapon ng kanilang mga kayamanan na nakuha galing sa giyera dito sa Pacific, sa Asia Pacific, na ibinaon lahat dito sa Pilipinas, kaya napakaswerte ng Pinas. Okay, so umpisa tayo sa mga lugar na very common ito hanggang sa mga lugar na hindi natin iniisip na paglalagyan nila. Okay, so unang magandang lugar na pagbaunan nila, lalo na kapag mga big deposit, ay itong peak of the mountain. Itong mountain na hugis Mount Fuji. Okay, kapag makakita kayo ng mga bundok na ganito ang hugis, parang Mount Mayon, lalo na kapag may itinanim sa dulo niya na malaking kahoy or old tree, kahit bonsai, pwede na marker for treasures na nagsasabi na mayroong ibinaon sa peak, sa dulo mismo ng bundok. Kaya madali lang hanapin ang mga dulo ng bundok kasi mga bundok yan na matulis. Ngayon, ano bang simbolo na ginamit diyan ng Hapon? Okay, ang peak of the mountain ay ganito ang kanilang pagkasulat. Literal na mountain muna, ayan, at dinagdagan ng sign for peak sa dulo or sa pinakatuktok. So ganito yung peak of the mountain. So kapag makita kayo ng ganito, ito'y peak of the mountain. So hanapin ang treasure sa dulo, pinakatuktok ng bundok. Okay, so ang kasunod naman ay very common, saan na makikita natin ng mga Golden Buddha nakalagay yan sa loob ng cave. Ito ang simbolo ng cave. And then ito ang ibig sabihin na mayroong laman ang cave, kaya nilagyan ng ganyan. At mayroong dalawang linya. So, cave. Okay, nasa loob ng cave. Pwede rin tabihan nila yan ng sign for inside. Yan. Pwedeng ganyan ang itatabi nila. So inside the cave, pero karamihan ganyan na lang isusulat nila. Yan ay treasure inside the cave. Meron namang mga treasures na inuhulog sa gitna ng lake or ng lawa. Kaya ganito ang pagkasulat ng mga symbol, parang letter P. And then may cross sa dulo, sa ibabaw. At merong sign for boxes
na nagaganyan. So yan, ibig sabihin yan, ang treasure ay hinulog sa lake, bottom of the lake. Okay, kung ito yung lake, ay nasa itong pinaka-bottom or ilalim ng lake ang treasure. Ang treasure box ay nakalagay sa concrete. Okay, para hindi maanod ng current ng ilog or ng lake. Kaya mabigat ang mga concrete boxes kasi merong laman. Manatili yun doon at maibaon at tutubuan na ng mga talaba. Kaya hindi na yan nakikita. Okay, so kasunod nito, very common ay ang mga kahoy. Okay, so isang kahoy na hindi pa natin nabanggit na pinaglagyan nila, lalo na diyan sa Cordillera, sa Northern Luzon, kasi malalamig diyan ang lugar sa matataas na bundok. Mga pine tree ang nilalagyan nila ng item. So ano ba ang itsura ng pine tree na symbol? So ganito yun, parang kahoy, parang tree pero maiksi yung dito. Yan, ang tree ay ganito naman ang tree. Yan. Pero ang pine tree, napansin nyo, ay maiksi yung linya sa kanan. And then dinagdagan nila ng hugis na pine tree. Ayan, nagaganyan. Pine tree ito. Yan. Yan ang simbolo ng pine tree. Ibig sabihin ay nasa pine tree ang item under the pine tree. So itong dito, itong linya dito, under the pine tree. Okay, so pine tree ang hanapin nyo mga katiyats kapag may ganyan na marka sa mga bato. Okay, ngayon, literal na tree tayo. So, siyempre ang tree ay cross. Atin na ito na i-lecture noon. Pero, merong ibang tree na ibang kahulugan. Ito ay tree. Ngayon merong big tree. Paano ba isusulat ang big tree sa kanji? Nakaganyan, nakabuka ka na parang tao, parang man, ganyan. And then, katabi niya rin meron akong nakitang nagpadala nito na nakaukit sa mga bato. Kaya ang kahulugan niyan ay hindi double tree, kundi nasa malaking kahoy. So, ang malaking kahoy ay pwedeng dead old tree sa panahon ngayon. At kung under the tree naman, sa kanyang mga ugat, maraming variation kasi ito. So, pwedeng ganito, under the tree. Nasa ugat ng kahoy ang item. Ang kahoy naman kasi ang pinakamaraming laman. Ang pinakamaraming laman na marker ay ang old tree. Okay, so kaya atin isinali yan ulit. Kahit alam nyo na ang tree na kanji, ay isinali ko pa rin kasi importante ang kahoy sa treasure marker. Ngayon, pangalawang importanteng bagay sa treasure hunting ay itong bato. Paano ba isusulat ang rock? Ang bato. So ganito, parang mountain, and then dinagdagan sa baba ng ganito na sign, parang left. Okay, so ganyan, rock. Ngayon, kung dagdagan yan sa ganyang gilid ng kanji for big, ito yung big. So kapag ganito ang nakita nyo, big rock ang hanapin. Meron din tatabihan niya ng under the big rock, ganyan, or up the big rock. Okay, so under the big rock, so dagdagan nyo lang dito ng rock sign, ganyan lang. Ganon din dito sa kabila, rock sign for treasure up.
sa taas ng bato. Okay, so burahin na natin to. So patuloy tayo, mga common na paglalagyan ng item sa top of the waterfalls. Okay, ito yung waterfalls, top of the waterfalls. So paano nyo ba isulat? So ito ang top, above. Ito yung above, ganitong pagkasulat nila. And then yung waterfalls. Ang waterfalls ay ganito. Meron siyang ganyan. At dito ma-master nyo itong mga kanji-kanji dito sa ating lecture. Okay, so yan ang top of the waterfall. Ngayon kung under the waterfall, yung T, ganyan, and then merong ganyan. And then itabi nyo itong waterfall marker. Okay, hindi ko na lang tatapusin pagsulat. So katabi ang waterfall. Ayan, under the waterfall, ibig sabihin doon sa binabagsakan ng tubig ang paghanap. Okay, so ito yung waterfall, yan. Up the waterfall sa taas. Ngayon, merong mga treasure na ipinaon sa kampo, military camp ng Hapon. Ang sign dyan na isinulat nila ay ganito. Parang letter B, pero yan, mahaba yung isang linya. And then merong cross. Mahilig sila sa cross. Ganyan. Tapos merong plus sa baba. Yan, so yan ay military camp. Nasa kampo, sa lumang kampo, sa kampong iba na, sa kampo na wala na, hindi na makikita. Only history will tell you kung nasaan yung kampo. Ito yung old camp, military camp. Ngayon, meron ding ibinaon na hindi tayo magakala na meron pala silang ibinaon sa railway station. Okay, ano ba yung railway station sa Hapon? Sa kanilang sign. Pagkasulat ay ganito. Hindi ko ito gawa mga kapatid. Kahit tingnan nyo sa internet, ay ganito talaga ang pagkasulat. Okay, ito ay railway station. Kaya screenshots nyo lang ito, i-record nyo para marinig ang boses ko na nagsasabi na railway station ito. Itong R, parang R na yan. Kaya ang mga R ay symbol for treasures. Kaya kasama yung parang R na yan. Yan kasi ay sukat. Yung R. Yan ang kanilang unit of measurement. Ngayon, punta tayo sa mga treasure na ibinaon nila sa airport. Okay, so airport na ito mga katilets. Meron din ibinaon sa airport. Saan ba sa airport? Siyempre ang laki-laki ng airport. Karamihan ng ibinaon sa airport ay sa dulo ng runway. Kung itong runway, dito ang hukay. Kung wala dyan ay dito. Yan ang sikreto ng airport. Kaya tingnan nyo ang lumang airport, ang mga dulo niyan ang hukayin nyo. So ganito ang pagsulat nila sa airport. Takara sign. And then ganyan. Parang takara siya, treasures. Ang pagkasulat. Yan. And then airport. Ang kahulugan nito, treasure in the airport. So airport is ganito. Parang sharp and then parang E, ganyan. So treasure in the airport.
huwag kalimutan sa dulo ng mga runway. Okay, so yan dito sa dulo, sa dalawang dulo, wala sa gitna, wala sa gilid, dulo talaga. Yan ang kanilang sikreto. Okay, maniwala kayo at sa hindi, ay mayroong ibinaon sa mga simbahan Katoliko, kasi walang simbahan ng Hapon. Ang mga simbahan ng Katoliko noon ay tinitirhan ng mga Hapon. Tumatakbo na yung pari, nasa bundok na. Sino pa na bang magmimisa diyan sa pupugutan ka ng ulo, kasi ang mga Hapon hindi naniwala sa Kristyanismo, kasi Buddhism nga sila. Ang iba diyan Taoism, ang iba diyan ay wala talagang Diyos, mga pagano din. So ito ang simbolo ng church, may bubong, and then para siyang bahay din. Kaya kapag bahay ng mga sign ay treasure sign yan. Yan ay medyo binago nila sa kin. Ang kin kasi ay house of gold. Ang kin ay ganyan. Yan ang kin, yan ang gold. Bahay na merong ginto, ang kin. Okay, so church yan. Maraming treasure sa church. Kahit mga pari na mga praile noon, nagbaon ng mga old coins sa church. Ngayon, ito ang hindi ka panipaniwala, o maniwala kayo hindi, merong inilagay na mga gold bars sa mga lumang bahay na mayroong septic tank. Okay, yung mga septic tank na medyo gawa na sa adobe or bato, yun ang nilalagyan nila. Yung mga bahay ng Kastila, yung mga mayayaman, ang septic tank noon ay mga adobe. Yung iba ay simento na, pero karamihan ay gawa sa adobe. Okay, so ang septic tank sign, nilalagay nila ito sa mga bato na malapit doon. So ganito ang pagkasulat nila ng septic tank. Parang cross, mahaba yan, and then nilagyan ng ganito. Yung isa maiksi, and then sign of boxes. Yan, and then ganito. And then boxes na naman. Okay. Yan ang septic tank. Napansin niyo yung sa taas, parang tao yan, nagaganyan. So tao yan na umupo sa kubita. Ito yung kubita, ito yung tangke. Kaya nagiging septic tank siya, kasi ang kanji ay gawa yan sa, galing ang alphabet nila sa drawing mismo. Example, window, ganito ang window sa kanji, kasi ito'y bintana. Ayan, bintana yan. Kung napansin nyo, yan. Kasi symbolism ang gamit. At paglipas ng panahon, nagiging ganito alpabeto na. Alright, so septic tank. And lastly ay monument. Okay, paano ba isulat ang mga monument? Alam nyo ba na sa Pilipinas, ang pinagbaonan nila ay mga monumento ni Rizal? Kaya ang sikreto dyan, sasabihin ko na sa luneta, sa mga luneta. Lalo na dyan sa luneta sa Roas Boulevard, Manila, kaya binabantayan yan ng PMA, ay meron talagang laman yan. Dinig kuri, buried gold ang nandyan, at meron ding original na ibinaon dyan ng mga Hapon. Kasi nga, national hero si Rizal, dapat lagyan yan. Okay, pero wag kayong magtreasurehan doon, huliin kayo. Ayun ay may mga gwardiya yan. At basta nasabi ko lang, yan ang narinig ko sa mga usap-usapan ng mga treasure hunter noon, kapanahonan ng aking father. Lalo na ang sikreto ni Jose Rizal, ito, kung nakatayo dyan si Jose Rizal, yan ang kanyang monument. Okay, pag hukay niyo under the monument ay wala dito sa under the monument.
Ngayon ang sikreto niyan, parang Da Vinci Code ito. Tingnan nyo ang mukha ni Rizal kung saan nakatingin. Okay, kung dito ba yan, yan. Kasi meron kaming dinetect noon sa na Luneta na parang park na mayroong estatwa. Ay ganun ang nangyari. Doon nag-detect sa tinitingnan ng estatwa, na lumang estatwa, doon sa parke na yun or sa park. Kaya totoo yan na parang Da Vinci Code. Kung saan nakatingin ay doon ang hukay nyo sa monument ni Jose Rizal. Kaya nga, alam nyo ba bakit sinisira ang mga lumang Jose Rizal monument at pinalitan ng makabago at mas magandang Jose Rizal? Dahil diyan sa ganyan. Okay, so monument. Paano ba isulat? Okay. So ganito. Square. And then palagi ito na sign kapag may treasure. Ito talaga. Monument. Ito. Merong plus. Yan. Monument. So sa Pilipinas, Jose Rizal ang ating national hero. So dapat lang lagyan nila si Jose Rizal kasi yan nga ay national hero. Okay, so ito lang ang may bahagi ko sa inyo. At dagdagan ko rin ito ng isa pang marker for giveaway. Ganito lang mga katiyats ang giveaway. Pag makakita kayo ng ganyan, giveaway treasure na yan. At tingnan nyo lang kung saan to nakapoint ito. Doon ang hukay nyo. At hindi malayo sa marka na yan. Okay, so God bless you all. And sana nasa mabuting kalagayan kayo at ingat lang kayo sa inyong pag-treasure hunt. Paalam na mga katiyat. See you on my next episode.